doon na mag-training sa ala. Ano yung ginawa niya? Alam mo yung parang sasakay ka doon sa bakal? Kasi tuwan-tuwa yung bata doon. Parang naging sobrang saya niya. And lahat ng bumbero naging masaya na kasama siya. Now, on the 7th day after the heavy training, finally inawardan na lahat nung mga fireman na graduate, nakalinya sila doon sa stage, binigyan sila ng parang award or certificate na graduate na sila at officially bumbero na sila. Now, nung in-award, kay kasama yung maliit na bata, binigyan din siya ng certificate niya. Sabi niya, wow, thank you, sabi niya. Fireman na ako, excited yung bata. Now, yung fire chief, ito yung in-announce niya. Sabi niya, good news. Ngayong araw na to, magpapanggap tayo na si Bob C. Siya ang fire chief natin ngayong araw na to. So, nilabas yung sombrero na ginawa paano. Ano nakasulat? At sabi nila, lahat ng iuutos mo ngayon, araw na to, susundan namin kasi ikaw ang fire chief. Pero habang nag-awarding ceremony, may tumawag dun sa fire department. May malaking sunog na nangyari dun sa lugar nila. So, nung nasagot ng isang fireman, wala siyang choice, niring niya yung parang, takbuhan ngayon sila, di ba? Kanya-kanyang suit ng damit, mga boots nila, nagtalo na dun sa bakal at sumakay dun sa fire truck. Sino yung fire chief? So, si Bob, talagang nagpanggap siyang fire chief. Ikaw doon ka sa taas! Ikaw doon ka sa pintuan! Okay, talagang binigyan niya ang direction. At nung nakasakay na lahat, nalagay nila equipment, umakyat si Bob doon siya sa ibabaw. Let's go! Talagang siya yung nagbigay ng direction. At nung nandun na sa malaking building na nasusunog, sabi niya, dito niyo itapat yung hagdanan, dito tayo papasok. Talagang, alam niyo, para talaga siya yung fire chief. At nakuna ng video ng media. At siyempre, di ba pag may sunog, kinukuna ng mga news, sumikat ngayon yung istorya na yun. And now, to cut the long story short, ito na yung nangyari. Naging fireman siya, nakagraduate siya, then binalik na siya sa bahay niya to become a regular person again. And then eventually, after 6 months, ano nangyari kay Babsi? Ito na. Dumating na yung araw na sobrang hina na niya, hindi na siya makapagsalita. Tulong-pulong po na siya. So yung mga may nag-alala na, dinala niya na sa ospital. Nung dinayagos, sabi ng doktor, ma'am, ito na po yung sinasabi namin sa inyo. Yung araw na inaantay natin, maya-maya lang po, mamamatay na po yung anak niyo. So parang yung mga hindi na talaga umiyak siya. Eh nakahiga si Babsi doon, hinang-hina doon sa kama. Wala nang maisip na gawin yung nanay. Sabi niya, teka, bigyan mo ako ng cellphone. Tumawag siya sa fire department. At kinausap niya yung fire chief, isang request na lang, mamamatay na yung anak ko, alam niyo naman yun eh. Pwede ba kayong pumunta dito para lang maramdaman niya na talagang fireman siya? So, anong ginawa ng fire chief? Sabi niya, ma'am, hindi lang kami pupunta dyan. Dadali namin yung fire truck. Anong room ba yan? Kabisado namin yung building na yan, yung hospital na yan. Itatapat namin yung hagdanan sa bintana. Naka-full battle gear kami, aakyat kami dyan, isa-isa kaming bababa sa loob ng bintana. So, tinapat nila yung fire truck, yung hagdanan inakyat at isa-isa silang umakyat, bumaba doon sa kwarto at napaligiran si Babsi ng mga fireman. And pinangina si Babsi pero makikita niyo talagang nakasmile siya nung nakita niya yung mga fireman dahil yun ang pangarap niya. So, lumapit yung fire chief, sabi niya, Babsi, sabi niya, sana naririnig mo pa kami, okay ka pa naman. Sabi ni Babsi, nagsalita siya, sabi niya, fire chief, may tanong po ako sa inyo. Sabi niya, ano yun? Ano yun anak? Fire chief, isa lang yung gusto kong tanongin. Totoo bang naging bumbero talaga ako? Totoo bang naging fireman talaga ako? Then sabi ng fire chief, Babsi, hindi ka lang naging fireman. You are the greatest fireman who ever lived. At pagkasabi niya noon, pumikit yung bata at hindi na siya bumangon ulit at nagtuloy-tuloy na he passed away. Namatay si Babsi. And lahat, kahit malalaking katawan ng fireman, lahat sila nag-iyakan. Bakit ko kinikwento sa inyo yung storya na to? Mamayang gabi, pag uwi ninyo, or bukas ng umaga, titingin kayo sa salamin. At alam niyo makikita niyo dyan? Si Babsi. Yung bata na meron sa loob ninyo, na nasa puso niyo, yung kayo, yung bata pa kayo, na merong pangarap. Kaya ito yung gusto kong tanongin sa inyo. Yung bata, yung Babsi na meron kayo, na merong pangarap na napakalaki, papayagan niyo bang mamatay yung bata na yan nang hindi niya nakukuha yung pangarap niya?
Are you going to let that child in you die without achieving his dreams? Or katulad ba kayo nung nanay ni Bucky na ipaglalaban nyo sa dulo ng mundong ito na makuha nyo lahat ng pangarap niyo? You know, my friends, kung narinig ko sa storya na to, dito ako bumangon ako, nagsising ako, sabi ko, I'll go for my dream. I don't want to die na hindi ko na achieve lang. Ayaw kong tumayo, 65 years old ako, mamamatay ako, puro pagsisisi. And this is what I want you to know. Nung pinanganak kayo, binigyan kayo lahat ng Diyos ng kapangyarihan na matupad lahat ng pangarap niyo. Ang kailangan niyo lang gawin, hingiin niyo. At trabahuin niyo. You deserve to become wealthy. All of you deserve to become multi-millionaires. Because yung power na meron ka, sobrang laki niyan. Ang problema, hindi mo lang ginagamit. Nakalimutan mo lang na meron ka. And so ngayon, balikan mo yung sarili mo. Gamitin mo yung binigay sa iyo ng Diyos. Nandito na ang uno. Isusuportahan namin kayo every step of the way, hindi namin kayo mapabayaan. Mapapagod kami sa training para sa inyo, pero sabay-sabay tayong yayaman. And so with that, bago kayo matulog, remember, go for your dreams. Huwag niyong hayaan na may taong magsasabi na hindi niyo kaya at nanakawin yung pangarap niyo. Everybody give a high five to your partner and tell your partner we have a more fun day. On Sunday, it will be the beginning of your new life. I'll see you. May God bless and to God be the glory. Good night, everybody.